Ang buhay ni Jacob ay isang makapangyarihang kwento na puno ng pananampalataya, panlilinlang at mga pangalawang pagkakataon, isang kwento na may kabuluhan pa rin sa panahon natin ngayon. Sa mundong kadalasan ay pinapaboran ang katalinuhan kaysa katapatan, pinapaisip tayo ng kanyang kwento tungkol sa mga kahinaan ng tao at kung paanong maaaring lumiwanag pa rin ang mas mataas na layunin sa kabila nito. Naisip mo na ba kung paano ang isang taong hindi perpekto ay maaaring maging bahagi ng banal na plano? Ihanda mong tuklasin ang isang kwento na humahamon sa pananaw natin tungkol sa katarungan at pagpapatawad. At alamin kung paano nagsimula ang isang dakilang bansa sa isang di inaasahang paraan. Sa Genesis 25:21, nakilala natin ang isang mag-asawang dumaraan sa matinding pagsubok. Nananalangin si Isaac sa Diyos para sa kanyang asawang si Rebecca na hindi magkaanak. Dininig siya ng Diyos at sa wakas ay nagdalang tao si Rebecca. Noong panahong iyon, ang pagiging baog ay itinuturing na kahiya-hiya at si Rebecca ay namuhay sa sakit na ito sa loob ng 20 taon. Isipin mo kung gaano sila nadama ang wala ng pag-asa, mga inapo ni Abraham na tumanggap ng pangako ng Diyos ngunit wala pa ring anak. Bagamat sinagot ng Diyos ang panalangin ni Isaac, hindi naging madali ang sitwasyon. Sa Genesis 25:22-23, nalaman nating may labanan sa loob ng sinapupunan ni Rebecca at nagtanong siya, "Bakit ganito ang nangyayari sa akin?" Kaya lumapit siya sa Diyos upang itanong kung ano ang nangyayari. Sinabi ng Diyos sa kanya, "May 2 bansa sa iyong sinapupunan, magiging 2 magkaibang lahi sila. Isa ang magiging mas malakas at ang mas matanda ay maglilingkod sa mas bata." Ang pagbubuntis na ito ay hindi lamang pisikal na hamon. Ito ay palatandaan ng alitang huhubog sa kinabukasan ng kanyang mga anak at sa mga bansang magmumula sa kanila. Binaligtad ng mensahe ng Diyos ang karaniwang inaasahan. Ang mas bata ang mangunguna, hindi ang panganay. Bago pa man sila ipanganak, isinaayos na ng Diyos ang isang plano na taliwas sa paniniwala ng karamihan. Sa Genesis 25:24-26, ikinuwento kung paano nangyari ang pagsilang. Nang dumating ang oras, nanganak si Rebecca ng kambal na lalaki. Ang una ay isinilang na mapula at mabalahibo, kaya tinawag siyang Esau. Ang kanyang kapatid ay lumabas na nakahawak sa sakong ni Esau at tinawag siyang Jacob. 60 taon si Isaac noong sila ay ipinanganak. Mula pa sa pagsilang nila, halatang magkaibang-magkaiba na sila. Si Esau na panganay ay may anyong mabangis at lumaking matapang at padalos-dalos. Si Jacob naman na humawak sa sakong ng kanyang kapatid habang lumalabas ay nagpapakita na agad ng katalinuhan at matibay na determinasyon. Habang sila'y lumalaki, lalo pang lumalim ang kanilang pagkakaiba. Sa Genesis 27-28, sinabing si Esau ay naging bihasang mangangaso na mahilig sa labas, habang si Jacob ay mas tahimik at nananatili lamang sa paligid ng mga tolda. Mas gusto ni Isaac si Esau dahil mahilig siyang kumain ng ligaw na karne, ngunit mas malapit si Rebecca kay Jacob. Si Esau ay naging tipikal na taong gubat, matapang at sanay. Si Jacob, mas mapayapa at mas domestikado, ay namuhay sa ibang paraan. Pati ang kanilang mga magulang ay nagkaroon ng kanya-kanyang paborito na mas nakaramdam ng koneksyon sa isa kaysa sa isa pa. May espesyal na ugnayan si Isaac kay Esau, habang si Rebecca naman ay mas malapit kay Jacob. Ang pagkiling na ito sa pamilya ang nagtanim ng unang senyales ng alitan na nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Kapag hindi pantay ang pagtrato ng magulang sa kanilang mga anak, maaaring magdulot ito ng matagalang problema. Isang mahalagang pangyayari sa kanilang kabataan ay nag-ugat sa isang tila maliit na insidente, ngunit binago nito ang lahat.
Sa Genesis 25, 29 hanggang 34, ikinuwento na minsang nagluluto si Jacob ng nilaga nang umuwi si Esau mula sa pangangaso na sobrang pagod. Sabi ni Esau, "Dali, bigyan mo ako ng kaunting pulang nilaga, gutom na ako." Dahil dito, tinawag siyang Edom na ibig sabihin ay pula. Nakita ni Jacob ang pagkakataon at sinabi, "Ibenta mo muna sa akin ang karapatan mo bilang panganay." Sagot ni Esau, "Mamamatay na ako. Ano bang silbi sa akin ng pagkapanganay?" Iginiit ni Jacob, "Sumumpa ka muna." Kaya't sumumpa si Esau at ibinigay ang kanyang karapatan. Doon lamang siya binigyan ni Jacob ng tinapay at nilagang lentehas. Kumain si Esau, uminom, tumayo at umalis na parang walang halaga ang kanyang karapatan bilang panganay. Ipinapakita ng simpleng tagpong ito kung anong klaseng tao ang magkapatid. Si Esau ay padalos-dalos at ginabayan ng kanyang gutom, kaya't isinuko niya ang isang bagay na lubos ang halaga, isang papel na may karangalan, pamumuno at espiritual na pamana. Ang pagbibigay niya ng dramatikong pahayag na siya ay mamamatay ay nagpapakita kung gaano siya kadaling bumigay sa pansamantalang kagustuhan. Si Jacob naman ay maingat at nakita ang pagkakataong makuha ang isang mahalagang bagay. Bagamat maaring tingnang hindi makatarungan ang kanyang ginawa, ipinapakita nito ang kanyang malinaw na pagkaunawa sa kahalagahan ng pagkapanganay at ang kanyang kahandaang gawin ang kinakailangan upang makamit ito. Ang palitan ng isang napakahalagang karapatan para sa isang simpleng pagkain ay naging simbolo ng pagiging pabaya ni Esau at ambisyon ni Jacob. Hindi tuwirang sinabi sa Biblia kung tama o mali ang ginawa ni Jacob sa sandaling iyon, ngunit ang mga sumunod na kaganapan ay nagpapakita kung gaano kaseryoso ang naging desisyong iyon. Ang karapatan ng panganay ay hindi lamang tungkol sa yaman, kabilang din dito ang pagpapala ng Diyos at ang tungkulin na pamunuan ang hinaharap ng pamilya. Sa hindi pagpapahalaga sa kanyang pagkapanganay, ipinakita ni Esau na hindi niya lubos na nauunawaan o pinahahalagahan ang mga pangakong ibinigay ng Diyos sa kanilang pamilya. Para kay Jacob, ito pa lamang ang simula. Ang pagkakamit niya ng karapatang ito ay naging panimulang hakbang sa kanyang layuning maging tagapagdala ng tipan ng Diyos. Hindi man perpekto ang kanyang paraan, paulit-ulit na lalabas sa kanyang kwento ang matinding hangarin niyang makuha ang pagpapala ng Diyos. Ang sandaling ito ay simula pa lang ng mas marami pang darating. Ang katalinuhan ni Jacob ang tutulong sa kanyang umangat, ngunit ito rin ang magdadala sa kanya sa maraming pagsubok at panganib. Ipinapakita ng kanyang buhay na kahit ang mga taong may kapintasan ay maaaring maging bahagi ng mas dakilang plano at na ang ating mga desisyon ay may kapangyarihang humubog ng higit pa sa sarili nating kinabukasan. Sa Genesis 27 unahan, makikita nating matanda na si Isaac at halos bulag na. Tinawag niya ang kanyang panganay na anak, "Anak ko," at sumagot si Esau, "Narito po ako, ama." Sabi ni Isaac, "Matanda na ako at hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Kunin mo ang iyong pana at mga palaso, pumunta ka sa bukid at manghuli ka ng hayop para sa akin. Lutuin mo ito ayon sa gusto ko at dalhin mo sa akin upang kainin ko. Pagkatapos ibibigay ko sa iyo ang aking pagpapala bago ako mamatay." Ang katandaan at lumalabong paningin ni Isaac ay nagbigay ng isang tagpong puno ng pagmamadali at lambing. Nararamdaman niyang malapit na ang kanyang wakas, kaya nais niyang ipasa ang isang mahalagang pagpapala sa kanyang panganay. Ang pagpapalang ito ay hindi basta paalam. Taglay nito ang malalim na bigat sa espiritual at huhubog sa kinabukasan ng tatanggap nito. Sa kanyang planong pagpalain si Esau, ipinakita ni Isaac na pabor pa rin siya sa kanya, kahit na minsan nang isinuko ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay.
Maaaring hindi alam ni Isaac ang naging kasunduan ng magkapatid o baka iniisip niyang wala na iyong halaga. Sa alinmang dahilan, ang kanyang desisyon ay nagpasimula ng mga pangyayaring tuluyang magbabago sa kanilang pamilya. Sa Genesis 27 talata 5 hanggang 10, makikita nating may sariling plano si Rebecca. Narinig niya ang pag-uusap ni Isaac at Esau. Pagkaalis ni Esau upang manghuli, agad siyang lumapit kay Jacob at sinabi, "Narinig kong sinabi ng iyong ama sa kapatid mong si Esau na magdala ng huli at lutuin ito upang mapagpala siya bago siya mamatay. Makinig kang mabuti at gawin ang sasabihin ko. Pumunta ka sa kawan at kumuha ng 2 batang kambing. Ako ang magluluto ng pagkain na gusto ng iyong ama. Ikaw ang magdadala nito sa kanya para ikaw ang pagpalain niya." Mapangahas at delikado ang plano ni Rebecca. Hindi lang niya sinuway si Isaac, isinapanganib din niya si Jacob. Maraming dahilan sa likod nito. Naalala niya ang mensahe ng Diyos na ang panganay ay maglilingkod sa bunso. Malinaw na paborito niya si Jacob at maaaring naniniwala siyang si Jacob ang mas karapat-dapat na magpatuloy ng pamana ng pamilya. Ang pagluluto ng pagkain ay simula pa lamang. Sa Genesis 27 linya, 11 hanggang 17, inilarawan kung paano naisakatuparan ang panlilinlang. Kinabahan si Jacob at nagsabi, "Ngunit mabalahibo si Esau at makinis ang aking balat. Kapag nahipo ako ni ama, malalaman niyang nagsisinungaling ako. Sa halip na pagpapala, baka sumpa pa ang matanggap ko." Sagot ni Rebecca, "Kung may sumpa man, ako ang bahala. Gawin mo lang ang sinabi ko, kunin mo na ang mga kambing." Sumunod si Jacob at niluto ni Rebecca ang pagkain ayon sa panlasa ni Isaac. Pagkatapos, sinuotan niya si Jacob ng pinakamagandang damit ni Esau at tinakpan ang kanyang mga kamay at leeg ng balat ng kambing upang magmukhang mabalahibo. Sa wakas, ibinigay niya kay Jacob ang pagkain at tinapay para dalhin sa kanyang ama. Ipinapakita sa bahaging ito ang pag-aalala ni Jacob, hindi dahil sa alam niyang mali ang magsinungaling, kundi dahil takot siyang mahuli. Ang tugon ni Rebecca na siya ang sasalo sa anumang kaparusahan ay patunay ng matinding determinasyon niyang maisakatuparan ang kanyang plano. Ang paggamit ng mga damit ni Esau at balat ng kambing ay nagpapakita kung hanggang saan sila handang umabot para maisakatuparan ang panlilinlang. Sa Genesis 27 linya, 18 hanggang 29, ikinuwento ang tensyong nangyari habang papalapit si Jacob sa kanyang ama. Pumasok siya at nagsabi, "Ama." Sumagot si Isaac, "O, sino ka, anak?" Sabi ni Jacob, "Ako si Esau ang iyong panganay. Ginawa ko ang ipinag-utos mo. Umupo ka at kainin ang pagkain na dala ko para pagpalain mo ako." Duda si Isaac at nagtanong, "Paano mo nahanap agad ang huli, anak?" Sagot ni Jacob, "Tinulungan ako ng iyong Diyos upang magtagumpay." Sabi ni Isaac, "Lumapit ka nga para mahawakan kita at malaman ko kung ikaw nga talaga si Esau." Sa puntong ito, malinaw na ang bigat ng sitwasyon. Patuloy na nagsinungaling si Jacob at ginamit pa ang pangalan ng Diyos upang gawing kapani-paniwala ang kanyang kwento. Naramdaman ni Isaac na may kakaiba, kaya't iginiit niyang hipuin si Jacob upang makatiyak. Sa mga talatang 22 hanggang 23, lumapit si Jacob. Hinipo siya ni Isaac at sinabi, "Ang tinig ay tinig ni Jacob, pero ang mga kamay ay parang kay Esau." Hindi niya nakilala si Jacob dahil sa mga balat ng kambing sa kanyang mga kamay na parang kay Esau, kaya't ipinagkaloob na ni Isaac ang pagpapala. Nagkaroon ng salungatan sa pandama ni Isaac. Nakilala niya ang tinig ni Jacob, pero ang kanyang paghipo ay nagtulak sa kanya na maniwala na si Esau iyon. Sa huli, mas pinaniwalaan niya ang kanyang naramdaman at ibinigay ang pagpapala. Ang mismong pagpapala sa mga talatang 27 hanggang 29 ay napakayaman at puno ng mga pangako. Naamoy ni Isaac ang damit ni Jacob at sinabi,
Ang amoy ng aking anak ay gaya ng bukirin na pinagpala ng Panginoon. Naway ipagkaloob sa iyo ng Diyos ang hamog ng langit at kasaganahan ng lupa, masaganang butil at bagong alak. Paglingkuran ka nawa ng mga bansa at yumuko sa iyo ang mga tao. Maging Panginoon ka ng iyong mga kapatid at yuyuko sa iyo ang mga anak ng iyong ina. Sumpain nawa ang sinumang sumumpa sa iyo at pagpalain ang sinumang magpala sa iyo. Ang pagpapalang ito ay hindi lang tungkol sa yaman o lupain. Taglay nito ang kapangyarihan, karangalan at malalim na pabor mula sa Diyos. Tinupad din nito ang naunang hula na ang mas matanda ay maglilingkod sa mas bata. Ang sumunod na pangyayari sa Genesis 27 talata 32 hanggang 35 ay puno ng emosyon at matinding tagpo. Kaagad matapos umalis si Jacob, dumating si Esau mula sa pangangaso. Nagluto siya at dinala ito kay Isaac. Sabi niya, "Ama, tumayo po kayo at kainin ang inihanda ko para pagpalain ninyo ako." Nagtanong si Isaac, "Sino ka?" Sumagot si Esau, "Ako po si Esau, ang inyong panganay." Nang marinig ito ni Isaac, siya'y nanginig ng matindi. Kung gayon, sino ang nagdala ng pagkain sa akin? Nakakain na ako at naibigay ko na ang pagpapala at ito'y mananatili. Nang marinig ito ni Esau, napasigaw siya sa tindi ng sakit, "Ama, pakiusap, pagpalain mo rin ako." Ngunit sinabi ni Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid at kinuha ang iyong pagpapala." Ang reaksyon ni Isaac, ang matinding panginginig, ay nagpapakita kung gaano siya nabigla sa katotohanan, pero ang sinabi niyang "at siya'y pagpapalain" ay malinaw na nagsasabing ang pagpapala sa sandaling na ibigay ay hindi na maaring bawiin. Ang pagpapala ni Isaac ay hindi lang basta magandang hangarin ng isang ama. Ito'y makahula at huhubog sa hinaharap. Ang pusong sugatan ni Esau ay lantad sa Genesis 27 talata 36 hanggang 38. Sabi ni Esau, "Kaya pala Jacob ang pangalan niya, 2 beses na niya akong nilinlang. Una, kinuha niya ang aking pagkapanganay at ngayon ang aking pagpapala. Wala ka na bang natitirang pagpapala para sa akin?" Sagot ni Isaac, "Ginawa ko na siyang Panginoon mo at ibinigay ko sa kanya ang pamumuno sa lahat ng kanyang kamag-anak. Binigyan ko na rin siya ng butil at alak. Ano pa ang maibibigay ko sa iyo, anak?" Patuloy na nakiusap si Esau, "Wala ka bang kahit isang pagpapala, ama? Pagpalain mo rin ako." At siya'y sumigaw at umiyak ng malakas. Lantad ang malalim na sakit ni Esau. At sa kauna-unahang pagkakataon, tunay niyang naunawaan ang kahulugan ng pagkapanganay at pagpapala. Ang kanyang pagsusumamo ng kahit isang natitirang pagpapala ay puno ng dalamhati. Binigyan siya ni Isaac ng mas mababang pagpapala sa Genesis 27 talata 39 hanggang 40. Ang iyong tirahan ay malalayo sa kasaganahan ng lupa at sa hamog ng langit. Mabubuhay ka sa pamamagitan ng iyong tabak at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Ngunit darating ang araw na kapag nabigo ka na, makakawala ka sa kanyang kapangyarihan. Ang pangakong ito ay malayo sa natanggap ni Jacob. Nagsasaad ito ng kahirapan at alitan, pero may bahid din ng pag-asa para sa hinaharap ng lahi ni Esau. Ngunit ang lungkot ni Esau ay agad napalitan ng galit. Sa Genesis 27 talata 41, sinabing nagtanim siya ng malalim na galit laban kay Jacob dahil sa pagkakakuha nito ng pagpapala. Naisip niya, "Kapag namatay na ang aking ama at natapos na ang pagluluksa ko, papatayin ko si Jacob." Ipinapakita ng banta na ito kung gaano kabigat ang galit ni Esau. Nanganganib na ang buhay ni Jacob at kailangang kumilos agad. Sa Genesis 27 pagsamba, muling kumilos si Rebecca. Nang malaman niya ang plano ni Esau, binalaan niya si Jacob, "Gusto kang patayin ng kapatid mo. Makinig ka, tumakas ka papunta sa kapatid kong si Laban sa Haran. Manatili ka roon hanggang humupa ang galit ni Esau at makalimutan niya ang nangyari.
Kapag ligtas na, ipapatawag kita pabalik. Ayokong mawala kayong dalawa sa iisang araw." Minsan pa nailigtas si Jacob ng mabilis na pag-iisip ni Rebecca. Hindi lang niya ito pinoprotektahan laban sa kapahamakan, alam din niyang mahalaga ang pagpapatuloy ng angkan sa pamamagitan ni Jacob, ang pinili ng Diyos. Ipinakita ng kanyang huling mga salita ang takot ng isang ina, hindi lamang para sa kaligtasan ni Jacob, kundi pati na rin sa maaaring mangyari kay Esau kung maisakatuparan nito ang kanyang mabagsik na plano. Ang paglalakbay ni Jacob patungong Haran na nagsisimula sa Genesis 28:1-5 ay pagbubukas ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Tinawag ni Isaac si Jacob at muling pinagpala. Sa pagkakataong ito, binigyan din niya ito ng tagubilin. "Huwag kang mag-aasawa ng babaeng taga-Kainaan. Magmadali kang pumunta sa Padan-aram sa bahay ng lolo mong si Bethuel. Maghanap ka ng mapapangasawa mula sa mga anak na babae ng iyong tiyo Laban, kapatid ng iyong ina. Naway pagpalain ka ng Diyos na makapangyarihan, gawing mabunga at bigyan ka ng maraming lahi upang maging isang malaking bayan. Naway ibigay niya sa iyo ang parehong pagpapalang ibinigay niya kay Abraham, upang ikaw at ang iyong mga anak ay manahin ang lupaing kinaroroonan mo ngayon bilang dayuhan, ang lupang ibinigay ng Diyos kay Abraham." Kaya't umalis si Jacob patungong Padan-aram, papunta kay Laban, anak ni Bethuel na isang Arameo at kapatid ni Rebecca. Mahalaga ang tagpong ito sapagkat si Isaac ay kusang pinagpala na ngayon si Jacob, tanda ng kanyang pagtanggap sa nangyari. Sa halip na ipilit ang gusto niya, itinugma ni Isaac ang sarili sa plano ng Diyos. Binibigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kadalisayan ng angkan sa pamamagitan ng pag-aasawa sa kanilang sariling lahi at hindi sa mga dayuhang bayan. Kaya't umalis si Jacob. Sa kanyang likuran ay isang pamilyang wasak, isang kapatid na puno ng galit, at isang inang nagsugo sa kanya palayo para sa kanyang kaligtasan. Ngunit ang paglalakbay na ito ay higit pa sa pag-iwas sa panganib. Simula ito ng kanyang pansariling pagbabago. Sa mga darating na karanasan, huhubugin si Jacob tungo sa taong kikilalanin bilang Israel, ama ng isang dakilang bansa. Ang kwento ng kanyang panlilinlang at pagtakas ay paalala na kahit minsan ay pinangungunahan tayo ng takot o makasariling hangarin, maaari pa rin itong maisama sa mas dakilang layunin. Ipinapakita rin ito kung paanong ang ating mga desisyon ay may epekto sa ibang tao sa loob ng mahabang panahon, lalo na sa mga malalapit na relasyon. Sa Genesis 28 pinalawit, nagsimula na ang paglalakbay ni Jacob. Umalis siya mula sa Beersheba at tumungo sa Haran. Isang gabi, matapos ang mahabang lakad, huminto siya sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng bato, inilagay ito sa ilalim ng kanyang ulo at nahiga upang matulog. Isipin mo si Jacob sa sandaling iyon, nag-iisa sa unang pagkakataon, malayo sa tahanan, nakahiga sa ilalim ng kalangitan at bato lamang ang kanyang unan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at kahinaan, nagpakita ang Diyos sa isang pambihirang panaginip. Sa Genesis 28 talata 12 hanggang 15, inilarawan kung ano ang nakita ni Jacob. Napanaginipan niya ang isang hagdang umaabot mula sa lupa hanggang langit, at may mga anghel na paakyat at pababa rito. Sa tuktok nito ay nakatayo ang Panginoon na nagsabi, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ng iyong lolo Abraham at ng iyong amang si Isaac. Ang lupang kinaroroonan mo ngayon ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo. Sila'y magiging kasindami ng alabok sa lupa at kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at timog. Sa pamamagitan ng iyong angkan, pagpapalain ang lahat ng bansa sa mundo. Ako ay kasama mo. Babantayan kita saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang matupad ko
ang lahat ng aking ipinangako. Ang panaginip na ito na tinatawag minsan na hagdan ni Jacob ay malinaw na larawan ng ugnayan sa pagitan ng langit at lupa. Ipinapakita nito na ang Diyos ay malapit kahit sa mga oras ng kalungkutan o kawalang katiyakan. Sa pangitain na ito, personal na kinumpirma ng Diyos ang mga pangakong ibinigay noon kina Abraham at Isaac at ngayon ay direktang ibinibigay kay Jacob. Sa Genesis 28 talata 16 hanggang 22, makikita natin ang isang mahalagang pag-ikot sa espiritual na buhay ni Jacob. Nang magising siya mula sa panaginip, sinabi niya, "Tunay na narito ang Panginoon at hindi ko man lang namalayan." Napuno siya ng takot at pagkamangha. Sabay sabi, "Kahanga-hanga ang lugar na ito. Tiyak, ito ang bahay ng Diyos, ang pintuan patungo sa langit." Kinabukasan ng umaga, kinuha ni Jacob ang batong ginamit niyang unan at itinayo ito bilang alaala. Binuhusan niya ito ng langis bilang tanda ng kabanalan. Pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel, na ang ibig sabihin ay bahay ng Diyos, bagamat dati itong tinatawag na Luz. Pagkatapos, nangako si Jacob, "Kung sasamahan ako ng Diyos sa paglalakbay kong ito, bibigyan ako ng pagkain at pananamit, at ibabalik ako ng ligtas sa aking pamilya. Siya ay magiging aking Diyos. Ang batong ito na aking itinayo ay magiging tanda ng kanyang tahanan, at ibabalik ko sa kanya ang ikasampu ng lahat ng kanyang ibibigay sa akin." Ang sandaling ito ay tanda ng malalim na pagbabago sa pananampalataya ni Jacob. Sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang Diyos hindi lamang bilang Diyos ng kanyang mga ninuno, kundi bilang kanyang sariling Diyos. Simula ito ng isang tunay at personal na ugnayan sa may kapal. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Jacob sa Genesis 29, 1 hanggang 12, kung saan siya ay dumating sa Haran at nakilala si Raquel sa isang tagpo na puno ng kahulugan. Naglakbay siya patungo sa silangan hanggang sa marating niya ang isang rehiyon kung saan may balon sa isang bukid. 3 kawan ng tupa ang nagpapahinga malapit doon. Natatakpan ng balon ng isang malaking bato. At kaugalian na hintayin muna ang lahat ng kawan bago ito alisin upang painumin ang mga hayop. Lumapit si Jacob sa mga pastol at nagtanong, "Mga kapatid, taga saan kayo?" Sumagot sila, "Taga Haran kami." "Taga-apo ba kayo ni Nahor? Kilala ba ninyo si Laban?" tanong ni Jacob. "Oo, kilala namin siya," sagot nila. "Mabuti ba siya?" patuloy ni Jacob. "Mabuti naman," sagot nila. "At ayan na, parating na ang anak niyang si Raquel kasama ang mga tupa." Napansin ni Jacob na mataas pa ang araw, kaya sinabi niya, "Hindi pa oras para ipunin ang mga kawan. Bakit hindi ninyo painumin na ang mga tupa at ibalik sa pastulan?" Ngunit sinabi ng mga pastol, "Hindi pa pwede hanggat hindi kumpleto ang lahat ng kawan. Kapag nandoon na ang lahat, saka pa lang namin inaalis ang bato para painumin sila." Habang nag-uusap pa sila, dumating na si Raquel, dala ang mga tupa ng kanyang ama. Siya ang namamahala sa pag-aalaga ng mga iyon. Nang makita ni Jacob si Raquel na pinsan niya, anak ng kanyang tiyo na si Laban, lumapit siya, inalis mag-isa ang mabigat na batong nakatakip sa balon at pinainom ang mga tupa ni Laban. Dahil sa matinding emosyon, hinalikan ni Jacob si Raquel at napaluha. Ipinakilala niya ang sarili na siya ay anak ni Rebecca at kamag-anak nila. Tumakbo si Raquel upang ibalita ito sa kanyang ama. Ang pagkikita ni Jacob at Raquel sa tabi ng balon ay sumasalamin sa mga naunang tagpo sa kasaysayan ng kanyang pamilya, tulad ng pagkikita ng lingkod ni Abraham kay Rebecca. Pinapakita ng koneksyong ito kung gaano kahalaga ang mga balon sa kwento ng mga pangako ng Diyos. Ang pag-alis ni Jacob ng batong mag-isa ay hindi lang patunay ng lakas, kundi ng kanyang pananabik at pagnanais na mapabilib si Raquel.
Sa Genesis 29, 13-14, inilarawan ang mainit na pagtanggap. Nang marinig ni Laban na dumating ang anak ng kanyang kapatid na babae, agad siyang tumakbo, niyakap si Jacob, hinalikan at inanyayahang tumuloy sa bahay. Ikinuwento ni Jacob ang lahat ng nangyari. Sagot ni Laban, "Ikaw ay aking sariling laman at dugo." Ngunit ang masayang pagtanggap ay agad na naging usapang trabaho. Sa Genesis 29, 15-20, sinabi ni Laban, "Kahit kamag-anak tayo, hindi ibig sabihin ay magtatrabaho ka ng libre. Sabihin mo kung ano ang gusto mong kapalit." May 2 anak na babae si Laban, si Leah ang panganay at si Raquel ang bunso. Mahinang ang mga mata ni Leah, ngunit si Raquel ay maganda sa anyo at hitsura. Umibig si Jacob kay Raquel. Sinabi niya, "Maglilingkod ako sa iyo ng 7 taon kapalit ng kamay ni Raquel bilang aking asawa." Sumang-ayon si Laban, "Mas mabuting sa iyo siya mapangasawa kaysa sa iba. Manatili ka na at magtrabaho sa akin." Kaya't nagtrabaho si Jacob ng 7 taon upang makuha si Raquel. Ngunit dahil sa laki ng kanyang pag-ibig sa kanya, ang 7 taon ay tila ilang araw lamang. Ipinapakita ng kasunduang ito ang matinding pagmamahal ni Jacob kay Raquel at ang tusong pamamaraan ni Laban pagdating sa mga kasunduan sa pamilya. Taglay din nito ang ironya. Si Jacob na minsang gumamit ng panlilinlang upang makuha ang hindi para sa kanya, ay ngayon ay buong tiyagang naglingkod ng maraming taon para sa babaeng kanyang iniibig. Ngunit hindi naging ayon sa inaasahan ng lahat. Sa Genesis 29, 21-25, sinabi ni Jacob kay Laban, "Tapos na ang takdang panahon, ibigay mo na sa akin ang aking asawa upang kami magsama." Naghanda si Laban ng kasalan at inanyayahan ng lahat. Ngunit ng gabing iyon, palihim niyang dinala si Leah kay Jacob at sumiping si Jacob sa kanya nang hindi nalalaman ang palit. Binigyan din ni Laban si Leah ng isang aliping babae na si Zilpa. Pagising ni Jacob kinabukasan at makita si Leah, siya ay lubhang nabigla. Tinanong niya si Laban, "Ano ang ginawa mo?" "Para kay Raquel ako nagtrabaho." "Bakit mo ako nilinlang?" Puno ng ironya ang tagpong ito. Ilang taon na ang nakaraan, nilinlang ni Jacob ang kanyang amang si Isaac sa dilim. Ngayon, sa dilim ng kanyang gabi ng kasal, siya naman ang nilinlang. Ang tanong niya kay Laban, "Bakit mo ako nilinlang?" ay parang salin ng maaaring sinabi noon ni Esau sa kanya. Sa Genesis 29, 26-30, ipinaliwanag ni Laban, "Sa aming kaugalian, hindi pwedeng maikasal muna ang bunso bago ang panganay. Tapusin mo muna ang linggo ng kasalan ni Leah at ibibigay ko rin sa iyo si Raquel kapag pumayag kang magtrabaho ulit ng 7 taon. Tinanggap ni Jacob ang kondisyon ni Laban. Tinapos niya ang linggo ng kasalan kay Leah at pagkatapos ay ibinigay din ni Laban si Raquel bilang asawa. Binigyan din si Raquel ng alilang babae na si Bilha upang samahan siya. Nagsiping din si Jacob kay Raquel at malinaw na mas mahal niya ito kaysa kay Leah. Kaya't pumayag siyang maglingkod muli ng 7 taon kay Laban. Ngunit sa pagiging asawa niya sa magkapatid, naharap si Jacob sa isang mahirap na kalagayan, isang sitwasyong magdudulot ng taon-taong tensyon. Ang kanyang pabor kay Raquel ay sumasalamin sa paboritismong nakita rin sa kanyang sariling mga magulang, nagpapatuloy sa siklo ng alitan sa pamilya. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang magkaroon ng mga anak sa gitna ng magulong sambahayang ito. Sa Genesis 29, 31-35 at 31-24, si Leah ang unang nagkaanak, sina Ruben, Simeon, Levi at Judah. Samantala, hindi pa rin magkaanak si Raquel. Dahil sa matinding pagnanais na bigyan si Jacob ng anak, inalok niya ang alilang si Bilha na nanganak ng 2 anak, sina Dan at Neftali,
Nang mapansin ni Leah na hindi na siya muling nagdadalang tao, ibinigay naman niya ang kanyang alilang si Zilpa kay Jacob. Naging anak nila si Gad at Aser. Kalaunan, nagkaanak muli si Leah ng 2 pang lalaki, sina Isakar at Zabulon. Sa huli, si Raquel mismo ay nagdalang tao at ipinanganak si Jose. Ang buong kabanatang ito ay puno ng kompetisyon. Naghahangad ang bawat babae ng atensyon ni Jacob at umaasang makakamit ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagiging ina. Ang mga pangalang ibinigay nila sa kanilang mga anak ay madalas sumasalamin sa kanilang nararamdaman, pagnanais, pasasalamat o pakiramdam ng tagumpay. Sa mga taon niyang pananatili sa Haran, si Jacob ay nagbago mula sa isang binatang naglalakbay patungo sa pagiging pinuno ng isang malaki at komplikadong pamilya. Tiniis niya ang panlilinlang, masipag siyang nagtrabaho at hinarap ang mga emosyonal na hamon. Lahat ng ito habang unti-unting natutupad ang pangako ng Diyos. Siya ay nagiging ama ng isang dakilang bayan. Sa Genesis 32, 25 hanggang 28, sa wakas ay ipinahayag ni Jacob ang kanyang hangaring makauwi. Matapos ipanganak si Jose, sinabi niya kay Laban, "Pauwiin mo na ako sa aking lupang sinilangan. Ibigay mo na sa akin ang aking mga asawa at mga anak na pinaghirapan kong makamtan at ako'y aalis. Alam mo kung gaano kalaki ang naitulong ko sa iyo." Ngunit ayaw siyang pakawalan ni Laban. "Kung ako'y naging kalugod-lugod sa iyo, pakiusap, manatili ka," sabi niya. "Nalaman ko sa pamamagitan ng mga palatandaan na pinagpapala ako ng Panginoon dahil sa iyo. Sabihin mo lang ang gusto mong kabayaran at ibibigay ko." Ipinapakita nito kung gaano naging dependent si Laban kay Jacob, hindi lang bilang kamag-anak kundi bilang pinagmumulan ng kanyang pagyaman. Ayaw niya itong paalisin. Sa Genesis 32, 29 hanggang 43, nag-aalok si Jacob ng isang tila pabor kay Laban. Kukunin lang niya ang mga hayop na may batik o mantsa sa mga kawan. Ngunit sa pamamagitan ng matalinong pagpapalahi at marahil sa tulong ng Diyos, dumami ng dumami ang mga hayop ni Jacob at siya ay naging napakayaman. Ang tagumpay na ito ay hindi nakaligtas sa pansin ng iba. Sa Genesis 31, 1 hanggang 3, nagsimulang magreklamo ang mga anak ni Laban. Kinuha ni Jacob ang lahat ng kayamanan ng ating ama. Napansin din ni Jacob na nagbago na ang pakikitungo sa kanya ni Laban. Doon nagsalita ang Diyos kay Jacob, "Magbalik ka sa lupain ng iyong mga ninuno at sa iyong pamilya, ako'y sa iyo." Sa Genesis 31, 4 hanggang 13, palihim na tinawag ni Jacob sina Raquel at Leah sa parang at ipinaliwanag ang lahat. Ikinuwento niya kung paano nagbago ang ugali ng kanilang ama, kung paano siya naglingkod ng tapat at kung paano nagpakita sa kanya ang Diyos sa panaginip upang sabihing panahon na para umalis. Sumang-ayon ang kanyang mga asawa sa desisyong umalis. Tinanggap nila na hindi rin sila naging makatarungan sa kamay ng kanilang ama. Sa Genesis 31, 17 hanggang 21, ikinuwento kung paano kumilos si Jacob habang abala si Laban sa paggugupit ng mga tupa. Isinakay niya ang kanyang mga anak at asawa sa mga kamelyo at tinipon ang lahat ng kanyang ari-arian, mga hayop at kagamitang naipon niya sa Padan Aram. Umalis siya patungong Canaan upang muling makita ang kanyang amang si Isaac. Habang nangyayari ito, palihim namang kinuha ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama. Hindi sinabi ni Jacob ang kanyang pag-alis kay Laban. Tumakas siya ng tahimik, tumawid sa ilog Euphrates at nagtungo sa kabundukan ng Gilead. Ang desisyon ni Raquel na kunin ang mga Diyos-Diyosan ay nagdadagdag ng hiwaga sa kwento. Maaaring ito'y tanda na, sa kabila ng lahat, hindi pa siya handang tuluyang kumalas sa kanyang nakaraan o sa pamilya ng kanyang ama.
Sa Genesis 31:22 hanggang 25, makikita natin ang naging tugon ni Laban. Sa ikatlong araw, nalaman niyang umalis na si Jacob. Galit na galit siya, kaya tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak at hinabol si Jacob sa loob ng 1 linggo. Naabutan niya ito sa kabundukan ng Gilead. Ngunit noong gabing iyon, bago pa siya makarating kay Jacob, nagkaroon siya ng panaginip. Doon ay binalaan siya ng Diyos. Mag-ingat ka. Huwag kang magsabi ng mabuti o masama kay Jacob. Nang dumating si Laban, nakaayos na ang kampo ni Jacob. Nagkampo rin si Laban malapit sa kanila. Ipinapakita ng mensaheng ito mula sa Diyos na patuloy niyang pinoprotektahan si Jacob kahit umalis ito nang walang paalam at kahit nagnakaw si Raquel mula sa kanyang ama. Nangyari ang paghaharap sa Genesis 31:26 hanggang 42. Hinanap ni Laban ang paliwanag. Tinanong niya kung bakit umalis ng palihim si Jacob at bakit parang dinukot ang kanyang mga anak na babae. Inakusahan din niya si Jacob ng pagnanakaw sa kanyang mga anito. Hindi alam ni Jacob ang ginawa ni Raquel, kaya pinayagan niyang halughugin ni Laban ang lahat. Itinago ni Raquel ang mga anito sa ilalim ng kanyang inuupuan at nagsabing hindi siya makakatayo dahil sa kanyang buwan ng dalaw. Hindi natagpuan ni Laban ang mga ninakaw. Dahil dito, naglabas ng sama ng loob si Jacob. 20 taon kitang pinagsilbihan. Wala sa mga hayop mo ang nakunan at hindi ako kumuha kahit isa mula sa iyong kawan. Kapag may hayop na pinatay ng mabangis na hayop, ako ang gumagastos. Nagtrabaho ako sa ilalim ng matinding init sa araw at matinding lamig sa gabi. Madalas akong hindi makatulog. 14 na taon akong nagtrabaho para sa iyong mga anak na babae at 6 na taon para sa iyong mga hayop. 10 beses mong binago ang aking sahod. Kung hindi dahil sa Diyos ng aking ama, ang Diyos ni Abraham at kinatatakutan ni Isaac, wala akong makukuha sa iyo. Pero nakita ng Diyos ang hirap ko at ang aking pagtitiis, kaya kanya binalaan kagabi. Ipinapakita ng matinding pahayag na ito kung gaano kalalim ang sama ng loob ni Jacob. Pakiramdam niya ay naloko siya, pero alam niyang hindi siya pinabayaan ng Diyos. Pagkatapos nito, nagkaroon sila ng kasunduan ng kapayapaan ayon sa Genesis 31, 43 hanggang 55. Bilang simbolo ng tipan, nagtambak sila ng mga bato bilang paalala ng kanilang pangako na hindi sila magpapasakitan. Tinawag ni Laban itong Jegar Sahadutha sa wikang Aramaic at tinawag naman ito ni Jacob na Galeed sa wikang Hebreo na parehong nangangahulugang bunton ng patotoo. Sa Genesis 31:55 makikita ang emosyonal na pamamaalam. Kinaumagahan, hinalikan ni Laban ang kanyang mga anak na babae at mga apo at binasbasan sila. Pagkatapos, umalis na siya at naghiwalay na sila ni Jacob. Pagkatapos nito, umalis si Jacob at bumalik sa kanyang sariling bayan. Sa pamamaalam na ito, natapos ang isang mahalagang yugto sa kanyang buhay. Hindi na siya ang binatang tumakas noon. Ngayon, isa na siyang pinuno ng isang malaking pamilya. Sa Genesis 32, 1 hanggang 2, maikling ikinuwento ang isang espiritual na karanasan. Habang nagpapatuloy sa paglalakbay si Jacob, nakita niya ang mga anghel ng Diyos. Sinabi niya, ito ay kampo ng Diyos, kaya tinawag niya ang lugar na iyon na Mahanaim. Pinapaalala ng tagpong ito na patuloy pa rin kasama ni Jacob ang Diyos. Binabantayan siya at inihahanda sa darating na hamon. Sa Genesis 32, 3 hanggang 21, nagsimulang maghanda si Jacob para sa muling pagkikita nila ni Esau. Nagpadala siya ng mga sugo upang sabihin ang kanyang pagbabalik. Pero pagbalik ng mga ito, ibinalitang paparating si Esau kasama ang 400 lalaki. Lubhang natakot si Jacob. Upang protektahan ang kanyang pamilya, hinati niya sila sa 2 grupo. Iniisip niya, kung sakaling atakihin ang isang grupo, baka makaligtas ang isa.
Sa matinding takot na nalangin si Jacob, Diyos ng aking mga ninunong sina Abraham at Isaac, ikaw ang nagsabi sa akin na bumalik ako sa aking bayan at pamilya at ipinangakong pagpapalain mo ako. Hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig at katapatan na ibinigay mo. Noon, ang dala ko lang ay isang tungkod nang tumawid ako sa ilog Jordan. Ngayon, 2 na ang kampo ko. Iligtas mo ako kay Esau. Natatakot akong baka saktan niya ako, ang mga ina at ang mga bata, pero nangako kang pagpapalain mo ako at padarami ng aking lahi gaya ng buhangin sa dalampasigan. Ipinapakita ng panalangin na ito ang malalim na takot ni Jacob na may kasamang matibay na tiwala sa pangako ng Diyos. Alam niyang hindi siya perpekto, pero kapit pa rin siya sa salita ng Diyos. Upang palambutin ang puso ni Esau, nagpadala rin si Jacob ng mga regalo, sunod-sunod, umaasang matatahimik ang galit ng kanyang kapatid. Kaya natapos na ang kanyang paghahanda para sa isang pagkikita na kinatakutan niya sa loob ng 20 taon. Ang taong minsang tumakas sa takot ay ngayon bumabalik na mayaman, responsable, ngunit dala pa rin ang bigat ng mga desisyon sa nakaraan at ang kanyang pananampalataya. Sa Genesis 32:22 hanggang 32, isinalaysay ang isa sa pinaka-hindi pangkaraniwan at makapangyarihang tagpo sa buhay ni Jacob, ang pakikipagbuno niya sa isang banal na nilalang sa Peniel. Nang gabing yon, bumangon si Jacob, isinama ang kanyang mga asawa, mga anak at mga alila at pinatawid sila sa ilog Jabok. Matapos niya silang mauna kasama ng kanyang mga ari-arian, naiwan si Jacob mag-isa. Doon may isang lalaking nakipagbuno sa kanya buong magdamag hanggang magbukang liwayway. Ang mahigpit na labanang ito ay sumasalamin sa loobang pakikibaka ni Jacob. Harapin kung sino siya noon at kung sino siya ngayon. Nang napagtanto ng lalaki na hindi niya kayang talunin si Jacob, hinipo niya ang balakang nito at nalinsad iyon. Sinabi niya, "Pakawalan mo na ako, mag-uumaga na." Ngunit tumanggi si Jacob, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan," sagot niya. "Tawag sa'yo?" tanong ng lalaki. "Jacob," tugon niya. Sinabi ng lalaki, "Mula ngayon, ang pangalan mo ay Israel dahil nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." Ang pagbabagong ito ng pangalan ay tanda ng malalim na pagbabago sa pagkatao ni Jacob. Hindi na siya ang taong nanlinlang noon. Isa na siyang nakipagbuno sa Diyos at nagtagumpay. Umalis siya ng gabing yon na may dalang basbas, ngunit may pilay din bilang alaala ng kanilang pakikipagtagpo. Naging simbolo ang pilay ni Jacob ng natatanging karanasan niya sa Diyos. Di nagtagal, naganap na rin ang matagal na niyang kinatatakutang pagkikita nila ng kanyang kapatid, gaya ng nakasaad sa Genesis 33:1 hanggang 11. Pagtingala niya, nakita niyang paparating si Esau kasama ang 400 lalaki. Bilang tugon, inayos ni Jacob ang kanyang pamilya, una ang mga alila at kanilang mga anak. Sumunod si Leah at ang mga anak nito, at sa hulihan si Raquel at si Jose. Si Jacob mismo ang nanguna at 7 beses siyang yumuko hanggang sa lupa habang papalapit kay Esau. Ang maingat na pagkilos at paulit-ulit na pagyuko ni Jacob ay nagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba at hangaring magkaroon ng kapayapaan. Ngunit ang sumunod ay hindi inaasahan. Sinalubong siya ni Esau, niyakap, hinalikan at pareho silang umiyak. Makapangyarihan ng tagpong ito, ipinakita ni Esau sa pamamagitan ng kanyang yakap at luha na nawala na ang galit ng nakaraan. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw din ang pagiging bukas palad ng bawat isa. Bagaman ayaw tanggapin ni Esau ang mga regalo ni Jacob, pinilit siya ni Jacob na tanggapin ito at sinabi, "Pakiusap, tanggapin mo itong handog. Palatandaan ito ng kabutihan ng Diyos sa akin. Sapat na ang aking tinatamasa." Pagkatapos ng taos-pusong pagkikita, naghiwalay ang magkapatid ng maayos.
Ayon sa Genesis 33, 16 hanggang 17, bumalik si Esau sa Seir, habang nagpatuloy naman si Jacob sa Sukoth. Doon siya nanirahan, nagtayo ng bahay at gumawa ng mga kulungan para sa kanyang mga hayop. Dahil dito, tinawag ang lugar na Sukoth. Ang pananatili ni Jacob sa Sukoth at ang paglilipat niya sa Shechem ay nagmarka ng bagong yugto sa kanyang buhay. Ayon sa Genesis 33, 18 hanggang 20, nang makaligtas si Jacob at makarating sa Shechem mula sa Padan Aram, nagkampo siya malapit sa lungsod. Binili niya ang isang bahagi ng lupa mula sa mga anak ni Hamor, ama ni Shechem, kapalit ng 100 pirasong pilak, at doon niya itinayo ang kanyang tolda. Pagkatapos, nagtayo siya ng altar at pinangalanan itong El Elohe Israel bilang pagpupugay sa Diyos. Ngunit hindi nagtagal ang kapayapaang iyon sa Shechem. Isinaysay sa Genesis 34 ang isang masakit na pangyayari tungkol kay Dina, anak ni Leah. Isang araw lumabas si Dina upang makipagkita sa mga kababaihan sa lugar. Habang nandoon siya, nakita siya ni Shechem, anak ni Hamor at isang pinuno. Kinuha siya, ginahasa at pinilit. Sa kabila nito, nabighani si Shechem kay Dina at hiniling sa kanyang ama na ipaayos ang kasal nila. Ngunit huli na ang lahat, at lubhang nagalit ang mga anak ni Jacob, lalo na sina Simeon at Levi. Nagplano sila ng paghihiganti para sa kahihiyang inabot ng kanilang kapatid. Nilinlang nina Simeon at Levi ang mga taga Shechem. Pumayag silang magpakasal si Dina kay Shechem, pero may isang kondisyon: dapat tuliin ang lahat ng lalaki sa lungsod. Pumayag ang mga ito, ngunit habang sila'y masakit at nagpapagaling, umatake sina Simeon at Levi. Pinatay nila ang lahat ng lalaki sa lungsod. Lubhang nabigla si Jacob sa kanilang ginawa. Sa Genesis 34:30, sinabi niya, "Pinasok ninyo ako sa malaking problema. Galit na ngayon sa atin ang mga Kananeo at Pereseo na naninirahan dito. Kaunti lang tayo at kapag pinagtulungan tayo, maaring lipulin ang buong sambahayan ko." Pagkatapos ng karahasang ito, sinabi ng Diyos kay Jacob na lumipat sa Bethel. Sa Genesis 35:23, tinawag ni Jacob ang kanyang pamilya at sinabi, "Itapon ninyo ang lahat ng banyagang Diyos na dala-dala ninyo. Linisin ninyo ang inyong mga sarili at magpalit ng kasuotan. Pupunta tayo sa Bethel. Doon ako magtatayo ng altar sa Diyos na tumulong sa akin sa oras ng aking kahirapan at hindi ako iniwan saan man ako magpunta." Sa Bethel, muling nagsalita ang Diyos kay Jacob at pinagtibay ang mga pangakong ibinigay noon pa. Sa Genesis 35, 10 hanggang 12, sinabi ng Diyos, "Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon tatawagin kang Israel." Pagkatapos, pinagpala siya ng Diyos at sinabi, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkaroon ka ng maraming anak, isang bansa at maraming bansa ang magmumula sa iyo. Maging mga hari ay magmumula sa iyong lahi. Ang lupaing ibinigay ko kina Abraham at Isaac, ibinibigay ko ngayon sa iyo at sa mga magiging anak mo." Habang nagpapatuloy sa paglalakbay mula sa Bethel papuntang Efrat, nanganak si Raquel. Ayon sa Genesis 35, 16 hanggang 20, habang papalapit sila sa Efrat, naging sobrang hirap ang panganganak ni Raquel. Habang nanganganak, sinubukan siyang palakasin ng loob ng hilot at sinabi, "Huwag kang matakot, isa pa itong anak na lalaki." Ngunit malapit na si Raquel sa kamatayan. Bago siya tuluyang pumanaw, pinangalanan niya ang sanggol na Ben-Oni, na ang ibig sabihin ay anak ng aking dalamhati. Ngunit pinangalanan siya ni Jacob na Benjamin. Pumanaw si Raquel at inilibing sa gilid ng daan papuntang Efrat, na ngayon ay kilala bilang Bethlehem. Ang kanyang kamatayan ay labis na nagdalamhati kay Jacob at nagmarka ng pagkawala ng isang mahal na mahal niya. Ngunit hindi pa dito natatapos ang kalungkutan ni Jacob. Ayon sa Genesis 35:22,
Habang sila'y naninirahan sa rehiyon, si Ruben, ang panganay na anak ni Jacob, ay nakipagtalik kay Bilha, ang aliping asawa ng kanyang ama. Nalaman ito ni Jacob. Bagamat kaunti lang ang detalye sa kwento, naging malaki ang epekto nito sa hinaharap ni Ruben. Nawala sa kanya ang karapatang maging tagapagmana bilang panganay. Sa kabila ng mga trahedyang ito, ang bahaging ito ng buhay ni Jacob ay nagpapakita ng pinaghalong espiritual na paggising at personal na pagdurusa. Nakamit niya ang kapayapaan sa Diyos at muling nakapiling ang kanyang pamilya, ngunit hindi ito dumaan ng walang sakit at pagtataksil. Sa Genesis 35:27, nabanggit na sa wakas ay nakauwi si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, malapit sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron, kung saan minsang nanirahan sina Abraham at Isaac. Naging ganap ang pag-ikot ng buhay ni Jacob sa kanyang pagbabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ayon sa Genesis 35:28 hanggang 29, pumanaw na si Isaac. Umabot siya sa edad na 180 at namatay ng payapa matapos ang isang mahabang buhay. Muling nagsama sina Esau at Jacob upang ilibing ang kanilang ama, sandaling nagkita muli sa gitna ng kanilang pagluluksa. Mula rito, lumipat ang pokus ng kwento kay Jose, ang anak na pinakamamahal ni Jacob. Ayon sa Genesis 37 talata 3 hanggang 4, minahal ni Israel ang bagong pangalan ni Jacob, si Jose higit sa lahat ng kanyang anak sapagkat isinilang ito sa kanyang katandaan. Bilang pagpapakita ng pagmamahal, binigyan niya si Jose ng isang espesyal na balabal, madalas ilarawan bilang makulay o marangya. Hindi ito nakalampas sa pansin ng mga kapatid ni Jose. Nakita nila kung gaano siya kamahal ng kanilang ama at nagsimulang magalit sa kanya. Hindi na nila kayang kausapin siya ng maayos. Ang tensyon sa pamilya ay tila pag-uulit ng nakaraan ni Jacob nang siya naman ang paborito ng kanyang ina. Lalong lumala ang sitwasyon nang ikwento ni Jose ang kanyang mga panaginip. Sa Genesis 37 talata 5 hanggang 11, ibinahagi niya ang isang panaginip kung saan ang kanyang bigkis ng trigo ay tumayo, habang ang mga bigkis ng kanyang mga kapatid ay yumuko rito. Sa isa pang panaginip, ang araw, buwan at 11 bituin ay yumuko sa kanya. Lalong lumalim ang galit ng kanyang mga kapatid. Maging si Jacob ay sinaway siya, ngunit tahimik na inalala ang panaginip. Hindi nila alam na ang mga panaginip na ito ay hudyat ng magiging papel ni Jose sa pagliligtas sa kanila balang araw. Dumating ang isang mahalagang tagpo nang ipagkanulo ng kanyang mga kapatid, si Jose. Sa Genesis 37 talata 18 hanggang 20, nakita nila si Jose mula sa malayo at nagsimulang magplano. Ayan na ang mapanaginipin, sabi nila. Patayin na natin siya at itapon sa isang balon. Sabihin nating nilapa siya ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga panaginip niya. Ngunit pinigilan sila ni Ruben. Ayon sa Genesis 37 talata 21 hanggang 22, sinabi ni Ruben na huwag patayin si Jose. Huwag ninyo siyang sasaktan, aniya. Itapon na lang natin siya sa balon sa ilang. Plano ni Ruben na balikan si Jose at iligtas siya upang maibalik sa kanilang ama. Bago maisakatuparan ni Ruben ang plano, nagbigay ng ibang mungkahi si Juda. Ayon sa Genesis 37 talata 26 hanggang 28, sabi ni Juda, wala tayong mapapala sa pagpatay sa ating kapatid at pagtatago ng ginawa natin. Ipagbili na lang natin siya sa mga negosyanteng Ismailita. Kapatid natin siya, laman ng ating laman. Sumang-ayon ng lahat, kaya nang dumaan ng mga negosyanteng Midianita, iniyahon nila si Jose mula sa balon at ipinagbili siya sa halagang 20 pirasong pilak. Dinala ng mga mangangalakal si Jose sa Ehipto. Upang pagtakpan ang ginawa, nagsinungaling ang mga kapatid ni Jose.
Ayon sa Henesis 37 talata 31 hanggang 33, kinuha nila ang makulay na balabal ni Jose, pumatay ng kambing at pinahiran ng dugo ang damit. Dinala nila ito sa kanilang ama at nagsabing, "May nakita kaming ganito. Pakiusap, tingnan mo, sa anak mo ba ito?" Agad itong nakilala ni Jacob. "Damit ito ng anak ko," umiiyak niyang sabi. Lubos ang pagdadalamhati ni Jacob. Tiyak na nilapa siya ng mabangis na hayop, anya. Inakala niyang patay na si Jose, kaya't nalugmok siya sa matinding kalungkutan. Ayon sa Genesis 37 talata 34 hanggang 35, pinunit ni Jacob ang kanyang damit, nagsuot ng panluksa at nagdalamhati ng maraming araw. Kahit sinubukan siyang aliwin ng kanyang mga anak, hindi siya nagpahupa ng dalamhati. "Magluluksa ako hanggang sa mamatay ako," aniya. Kaya't patuloy siyang umiiyak at nabalot ng lungkot. Hindi niya alam na buhay pa pala ang kanyang pinakamamahal na anak. Makalipas ang ilang taon, sa panahon ng matinding taggutom sa Canaan, muling umikot ang kwento. Ayon sa Genesis 42, 1-2, nalaman ni Jacob na may pagkain sa Ehipto. Sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bakit nakatayo lang kayo diyan? Narinig kong may trigo sa Ehipto, pumunta kayo roon at bumili para hindi tayo mamatay sa gutom." Ang desisyong iyon ang nagpasimula ng isang sunod-sunod na pangyayari na hahantong sa isang hindi inaasahang muling pagkikita ng pamilya. Ngunit bago yon, may panibagong pagsubok. Sa Ehipto, ginawang bihag si Simeon at inutusan ng pinuno na isama nila ang bunsong kapatid na si Benjamin sa susunod nilang paglalakbay. Napunta si Jacob sa isang mahirap na kalagayan. Sa Genesis 42:36, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Kinuha na ninyo sa akin ang aking mga anak. Wala na si Jose. Ngayon, si Simeon ay wala na rin. At gusto ninyong isama si Benjamin? Lahat ay laban sa akin." Dahil sa takot na mawala si Benjamin, ang kaisa-isang anak ni Raquel na natira, nag-alinlangan si Jacob. Pero kalaunan, naging matindi ang pangangailangan nila sa pagkain at nagsalita si Judah. Nangakong poprotektahan niya si Benjamin, kaya pumayag na rin si Jacob na bumalik sila sa Ehipto. Sa Genesis 43, 11-14, nagbigay si Jacob ng tagubilin at isang taimtim na basbas. "Kung talagang kailangang gawin ito, magdala kayo ng mga regalo, kaunting balsamo, pulot, pampalasa, mira, pistachyo at almendras. Dalhin din ninyo ang doble ng halagang pilak upang maibalik ang perang natagpuan sa inyong mga sako. Baka isa lang iyong pagkakamali. Isama na rin ninyo si Benjamin. Bumalik kayo agad sa lalaking iyon. Naway pagkalooban kayo ng Diyos na makapangyarihan ng habag upang ibalik niya sa inyo si Simeon at si Benjamin. At kung kailangan kong mawalan ng mga anak, tatanggapin ko ang kapalaran." Ang sandaling isiniwalat ni Jose kung sino siya ay isa sa pinakamasidhing tagpo sa buong Genesis. Sa Genesis 45, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino talaga siya. Pagkatapos, pinauwi niya sila dala ang isang makapangyarihang mensahe para kay Jacob. Ayon sa Genesis 45, 9-11, sinabi niya, "Magmadali kayong bumalik sa aking ama at sabihin ninyo, ang anak mong si Jose ang nagsasalita. Ginawa akong tagapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Pumarito ka agad. Maninirahan kayo malapit sa akin sa lupain ng Goshen. Ikaw, ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, pati na ang inyong mga hayop at ari-arian. Aalagaan ko kayo roon dahil may 5 taon pa ng taggutom. Kung hindi, mawawala sa inyo ang lahat." Nang sabihin ng mga kapatid ni Jose kay Jacob na lumipat na sila sa Ehipto, hindi siya makapaniwala. Sa Genesis 45:26-28, sinabi nila sa kanya, "Buhay si Jose. Siya ang tagapamahala ng buong Ehipto." Ngunit natigilan si Jacob at hindi agad naniwala.
Nang ipaliwanag nila ang lahat ng sinabi ni Jose at makita niya ang mga karwaheng ipinadala nito, muling nabuhay ang kanyang kalooban. At totoo nga, sabi ni Israel, buhay ang anak kong si Jose, kailangang makita ko siya bago ako mamatay. May intindihan ng pagdududa ni Jacob, masyado itong nakabibigla. Ngunit sa Beerseba, tumanggap siya ng mensahe mula sa Diyos ayon sa Genesis 46:2 hanggang 4. Tinawag siya ng Diyos sa gabi, "Jacob, Jacob." Sumagot siya, "Narito ako." Sinabi ng Diyos, "Ako ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Gagawin kong isang dakilang bansa ang iyong angkan roon. Sasamahan kita at ipangakong ibabalik kita." Si Jose mismo ang kasama mo sa iyong huling sandali. Ang paglalakbay patungong Ehipto at ang muling pagkikita ni na Jose at Jacob ay detalyado sa Genesis 46, 29 hanggang 30. Inihanda ni Jose ang kanyang karwahe at nagtungo sa Goshen upang salubungin ang kanyang ama. Pagkakita niya rito, mahigpit niya itong niyakap at matagal na umiyak. Sabi ni Israel, "Ngayon, maaari na akong mamatay ng payapa sapagkat nakita ko na sa sarili kong mga mata na buhay ka." Ang paninirahan sa Goshen ang huling yugto ng paglalakbay ni Jacob. Ayon sa Genesis 47, 7 hanggang 10, dinala ni Jose ang kanyang ama sa harap ni Paraon. Pinagpala ni Jacob ang hari. Tinanong siya ni Paraon, "Ilang taon ka na?" Sumagot si Jacob, "Ako'y may 130 taong gulang. Maikli at puno ng hirap ang aking buhay kumpara sa aking mga ninuno." Pagkatapos ay pinagpala niyang muli si Paraon bago umalis. Sa huling 17 taon ng kanyang buhay, nanirahan si Jacob sa Ehipto ng payapa. Ayon sa Genesis 47 talata, 27 hanggang 28, nanirahan ang mga Israelita sa Goshen, bumili ng lupa, at mabilis na dumami ang kanilang mga pamilya. Umabot sa 147 taong gulang si Jacob. Makikita sa mga kabanata 48 at 49 ng Genesis ang kanyang huling mga basbas. Tinanggap ni Jacob bilang sariling anak sina Ephraim at Manases, ang mga anak ni Jose. Ginawa niya silang kapantay ng kanyang ibang anak at mga magiging pinuno ng tribo. Sa isang nakakagulat na kilos, itinawid niya ang kanyang mga kamay habang binabasbasan ng dalawa. Ibinigay ang mas malaking pagpapala sa bunsong si Ephraim. Ang ginawa ni Jacob ay sumasalamin sa sariling kwento ng kanyang buhay. Ang mga basbas na ibinigay niya sa bawat isa sa kanyang 12 anak, gaya ng nakasaad sa Genesis 49, ay puno ng malalim na kahulugan. May ilang anak na tumanggap ng pangakong kadakilaan, habang ang iba naman ay binalaan dahil sa kanilang mga nagawang mali. Ang mga salitang ito ang huhubog sa kinabukasan ng bawat tribo ng Israel. Malinaw si Jacob sa kanyang huling habilin kung saan niya nais mailibing. Ayon sa Genesis 49, 20 hanggang 32, sinabi niya, "Malapit na akong mapanaw at makasama ang aking mga ninuno. Ilibing ninyo ako sa yungib sa Makpela, malapit sa Mamre sa Kanaan. Iyon ang libingang binili ni Abraham mula kay Ephron na Heteo. Ipinaliwanag niyang doon inilibing sina Abraham at Sarah, gayon din sina Isaac at Rebekah, at doon niya rin inilibing si Leah." Sa Genesis 49, 33 hanggang 52, 3, matapos sabihin ng kanyang mga huling salita, humiga si Jacob, huminga ng huli, at payapang pumanaw. Labis ang pagdadalamhati ni Jose. Niakap niya ang kanyang ama, umiyak, at hinalikan ito. Ipinayembalsamo ni Jose ang kanyang ama sa tulong ng mga manggagamot ng hari, isang prosesong tumagal ng 40 araw. Pagkatapos, nagluksa ang buong Ehipto kay Jacob sa loob ng 70 araw bilang paggalang sa kanya. Isinasaad sa Genesis 55, 7 hanggang 13 ang kahangahangang libing ni Jacob. Sama-samang naglakbay si Jose
ang kanyang mga kapatid at maraming opisyal ng Ehipto patungong Canaan upang ilibing si Jacob sa parehong yungib kung saan nakalibing ang kanyang mga ninuno, isang marangal na pagtatapos sa mahaba at makabuluhang buhay ni Jacob. Bagaman nagtapos na ang kanyang kwento, nanatili ang kanyang pamana. Ang buhay niya ay puno ng pagtaas at pagbagsak, panlilinlang, sakit, pakikipaglaban, ngunit naranasan din niya ang pagpapatawad at pag-unlad. Sa lahat ng ito, hindi siya iniwan ng Diyos. Ipinapakita ng paglalakbay ni Jacob na kahit ang ating mga pagkakamali at paghihirap ay maaaring bahagi ng mas malawak na layunin. Ano ang kahulugan ng kwento ni Jacob para sa iyo? Nakita mo ba ang sarili mo sa kanyang pinagdaanan? Kung ang video na ito ay nakapagbigay sa iyo ng pagninilay o inspirasyon, ibahagi mo ito sa iba. Baka sila rin ay nangangailangan ng mensaheng ito. Ipinapaalala ng buhay ni Jacob na kahit sino ay maaaring magbago at hindi kailanman huli ang lahat para sa isang panibagong simula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. Mga kwentong nagtuturo ng mahahalagang aral mula sa buhay ng mga tauhan sa Biblia. Gaya ng presensya ng Diyos sa buhay ni Jacob, nais din niyang maging bahagi ng buhay mo. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli nating kwento.